Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:55. This time check is brought to you by La Estancia de Amada Multipurpose Hall, located at Barangay Caranan, Pasacao, Camarines Sur. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabago. Presko. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Pangatugang maray na aga po ako po si Junel Cuba sa headlines kan sa tuyong mga barata sa lado lokal na duwang miyembros kan New People's Army NPA nag-surrender sa mga autoridad. Number 3, most wanted person sa Kabikulan na nadakop kan mga autoridad. 25 gramos na shabu kumpiskado kan na mga autoridad sa ginibong search warrant operation. Presyo kan karni sa siyudad kan Naga halangkaw pagiraray. Mga driver nin padyak sa laog kan na Naga agrangay grabing pagtios asin na kawaranin na pasayro. Sa tuya pa nga mga pamayukan na mga barata sa lado lokal. Nagkapira nga mga residente sa laog ka na siyudad ka na Naga na nagasasabing killer na Mabulo Braids sinimbag ka na kapitan. Iyan ang nagkapira sa mga headlines kana mga barata, mga detalyes at yan pagkatapos ni na pagirundong. Pangatugang maray na aga po ako po si Junel Cuba. Ngunyan sa detalyes na kitakan sa tuyang mga barata sa lado lokal. Sinimbag na kan barangay kapitan kanda barangay kan Mabulo Naga City. And mga komento kan na mga residentes kanaga asin nagkapirang lugar na inaapod na killer braids and barangay kan na Mabulo digdi sa laog kan na siyudad kanaga. Sinabi kan na kapitan na sana isipon na subuot kan na mga nagapapaluwas na killer braids na Mabulo braids digdi sa laog kan na siyudad kanaga na daiman na subuot ada sinasabing tulay ana kausa ka na pagkagadan kanasambit ng mga persona kundi mismo iyo ana salog dyan sa indang barangay. Sana isipon ninda antisindang para komentaryo asin magpus kana mga araw kaninga mga sitwasyon. Ini iyo mismo ang naging pahayag ni Barangay Kapitan Noel Constantino. Ang kapitan kan barangay kan Mabulo Naga City huli man kan na kadakol-dakol na mga komento na nakakaabot sa Facebook na sinasabing sarong killer braids Mabulo ana nasambit na nga tulay. Ini anda pahayag mapadapit man sa komento kanda pagiging killer braids subuot ang tulay kan Mabulo Naga City. Sinabi kan na kapitan na mapapagaramanda na digdi ana tubig kaya sa nasambit na nga lugar ana makusog subot ana karenta asin na dyan na pwedeng higupon na ansisay man na nagkakarigos pasiring sa ararom na lugar. Iyo ini ang daylan kun kaya dakul ang mga nalalamos sa nasambit na nga lugar o salog na nagkakarigos. Napagarmanda nasa laog sa naninda sarong simana duwang persona ana tuminagbang sa nasambit ng tulay ngunya na bulan ka na Abril asin na iyan na gabus sa binawian na buhay dakol naman ni na insidente anda subuot nangyaring pagkakalamos
dyan sa salog kan na Mabulo, Naga City na na-record sa parte kan na barangay asin maging sa parte kan hipatura kan pulisya. Sangunyan sigun ki Kapitan, may ginigibo naman sindang mga lakdang asin plano ana sa indang barangay tanganing maiwasan ang nasambit ng pagkakagadan kan mga nagrurulokso sa tulay kan na Mabulo. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pa kita sa lado lokal, duwa nga miyembros kanda New People's Army NPA anda nagsuko na naman sa mga autoridad, partikular na dumanda sa Regional Office number 5 sa Camp Simeon Ola sa siyudad kan na Legazpi na pinapamayuan ni Brigadier General Andrew Dizon. Nagsuko asin nagbuelta sa lindungkan na gobyerno ang duwang miyembro kan Communist Terrorist Group na pinagsasabing kabali sa grupo ni Eliseo Cabarlis alias Kakiko, team leader squad kad na 2 platoon na KLG North SRC4 sa kapulisan kan na Police Regional Office number 5 sa pamamayon ni Regional Director General Andrew Perez Dizon sa nangyaring command visit ni Police Lieutenant Roderick Armamento and Commander Area kan Police Command Southern Luzon kan ini magpasiring duman sa Camp Kernel Buni Serrano sa probinsya kan Masbate. Nagbalik loob iyo mismo si alias Kajanjanda asin Kaglinda, parehong residentes kan San Fernando, Masbate sa tabang man kan Masbate Provincial Office kan PNP. Isinuko kan mga rebelde iyo anda Colt M16 rifle na may serial number 9018295 kasabay manda ang sarong magazine naglalaman ninda 26 na pidaso nin bala anasambit ng pagsuko bungaman kan paglapigot kan sa indang unit sa tabang kan suporta kan Masbate First Provincial Mobile Force Company, Masbate Provincial Intelligence Unit, RIS-OU 502nd Regional Mobile Force Battalion, 96 Infantry Battalion Charlie Company, asin 96 Miko Kanda Philippine Army. Kasumpay kan bagay na ni an maiwasan na pagsasagibo kan papa-implementar kan all of nation na approach pig paabutan man ni na pag-umaw ni Police Brigadier General Dizon anda kapulisan kan Masbate PPO sigundigdi bukas na gobyerno sa pagtabang kan mga namamanwaan na magbalik loob na mga rebelde. Ini sarong patunay na matrayumpo na mas pinakusug na kampanya kan gobyerno sa liderato kan Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. asin sa panginginot kan Chief PNP Police General Romel Francisco Marbil sa mga programa asin mga proyekto na isinasalang para man sa mga tugang nyato na mga rebelding New People's Army. Ang sunod-sunod asin na dakul na bilang kan mga nagsusuko iyad anda subuot bunga kanda maigut na kampanya kan mga miyembros kan na PNP na digdiya ing kami naron anda grupo kan mga rebelding New People's Army na magbalik loob na sa gobyerno tangani man na mabuhay nin matiwasay o matuninong asin kaibahan an sa indang mga pamilya. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, 70% kan mga jeepney driver sa Calabanga daipa nakakaresibi kan na fuel subsidy. Boyet Paderes sa detalye. Grabing konsumisyon kan mga jeepney driver urog na sa banwaan kan Calabanga, Camarines, di sa manlay na problema ngunya na panahon. Apera sa init kan panahon, sarap pa sa nagpapasakit sa mga ini, anday pa naresibing fuel subsidy kan gobyerno. Sigun kay Ninoy Abila, Presidente kan Calabanga Transport Association, na haros 70% sa indaan sa kurunyan, dahil pag-iray nakakaresib ng fuel
subsidy, may piraman na nakaresibi alagad ini kulang. Uli sa haros surusiman ng paglangkaw kan presyo kan gasolina. Idinagdag pa kayo ni nasa kunya na grabe ang init kang panahon. Kulang pa ang mga pasahero na nakakaapekto sa kita kan mga drivers na halos dahil nga ni nakakapag-boundary ng tultol. Para sa BBS News, Boyet Padre. BBS Basta Bareta sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, an presyo kan karni sa laog kan siyudad Canaga, mantinidong alangkaw paman giraray ana presyo kani. Padagos na mantinido na alangkaw ana presyo kan karni sa laog kan siyudad Canaga ninhuli kana subuot alangkaw manda ana presyo kan na bunuon na urig digdi sa parte mismo kan siyudad Canaga na binabakal kan na mga negosyante. Ini ana pinagabutasan na pahayag kanda mismong pamayukan na bunuan sa naga o abatwa sa paagimana ni Senyor Berta Acabado. Sigun man sa mga paratinda, daiman sinda makatauman nin hababang presyo kan na karning uriga nin huli tadai pa naghuros ana presyo kan mga pinagbubunong uriga sa laog mismo kanda abatwa o digdi sa parte mismo kanda merkado kan na naga. Puon pa ini subuot kada bulan kan na Pebrero halangkaw na ang presyo kan pagbakal kan buhay na urig kaya halangkaw man ang presyo kan na karning urig kung sa ina naglangkaw subuot ang pagbakal ninda kan na mga buhay na mga urig asin man tinido mananggad ang mga presyo kani sa nakalis na pirang bulan na kaya daiman sinda makasabi kung sa mga masurudod na mga simana anda mababa na anda presyo kan karning urig sagkod ng mahal subot anda buhay na urig na binabakal ninda mantinido man giraray na langkaw an presyo kan karning urig sa merkado publiko kang naga. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata sa lado lokal, Camarines iyo ana may pinakalangkaw na akumplesемento sa droga. Boss Oka Isminda sa detalye. Pinagpahayag kan Regional Drug Enforcement Unit na ana Camarines an may pinakalangkaw na accomplishment sa illegal na droga. Hanggang yan na taon na konsay na kadaklan na operasyon ana mga ini inaabot nin milyon ana mga nagkakakurua base naman sa ahensya ana Camarines Sur iyo ana nanginginutan sa accomplishment sa illegal na droga asin na kadakol subot na pinagmomonitor paan intelligence unit kabali na ana ahensya kan na PIDEA asin na sarong pwersa kan na mga ahensya kan gobyerno na konsahin na ana accomplishment sabot kan na Camarines Sur ana ikurit sa quarter kan na taon mantang ana sa nasambitan ng accomplishmento ani kinaugmaman kan na PNP Regional Office ng huli sa masigasig na kampanya kan Philippine National Police. Dagdag na bareta sa lado lokal Oscar Esmenda. Basta bareta. BBS Basta Bareta sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, padagos ngunya na nagaagrangay ana mga tsuper ni napadjaka digdi sa laog kan na siyudad kan na naga. An mga tsuper ni napadjaka nagaagrangay ninuli man kan na subuot maluya an kayod ninda huli man kan grabing init kan na kamugtakan kan panahon. Saro na dyan sa mga nagaagrangay iyo an mga parapadyak digdi sa parte mismo kanda balata sa Naga City asin barangay kan na Libuton. Sinabi ninda na maski ngani maghapon sinda na nagpapadyak kana sa indang mga padyak asin na intirong ginaganot pati an sa indang kili-kili asin man mga singit-singitan sinda ana daipaman giraray nakakakuan nina dakul na mga pasayro asin man kulang na marayan sa indang kita ngunya na panahon dipisil na ngani subot na mapano nina sinsilyo an sa indang mga palad ngunyanda ninhuli man ka na sobra subuot ang tindi kan init kan panahon na namamati na uminabot dyan sa parte mismo kan Libuton na ana 45.9 degrees Celsius kana heat index
kana nagtalikod lang yan na aldaw kana Martes na matian ang pinakamainit na kamugtakan kan panahon sa intirong Pilipinas dyan sa partibismo kanda Barangay Libuto na Naga City. Ninhuli kan bagay na niya napipiritan subot ang mga parapadyak na maggilid na kana sa inda nga mga padyak sa pagkaudto asin manda na luwas giraray mga bandang alas 3 na ninda pagkapon iyan ninulit ang medyo kulpa na an init kan sirang kan aldaw bunga kan bagay na niya pierdi subot an sa indang aldaw asin an pagkayod siring man kulang an naipupuli ninda sa indang mga pamilya mas kinangani intiro sindang ginaganot sa pagpadyak kan mga naglulunad na mga pasahero. Iba pa nga detalyes kan sa inda pa nga mga barata sa lado lokal kooruntaan linya kan sa tuyo pa mga pagiriba. Second Metro Naga Youth Leaders Forum nagsikad na kasudma. Daryl Banya sa detalye. Pinunan kasud mang Webes anay nagpatukan sa Metro Naga yang Leaders Forum na ginagibo sa Sarong Hotel digdi sa Syudad de Naga. Aktibong nagpartisipar ang mga young leaders gikan sa 18 nga banwaan na miyembros kan Metro Naga Development Council kung saan maabot sa lampas 250 hasta 300 na mga jóvenes ang nag-atendir sa sinambit ng forum base ini sa nagparehestro. Sikon sa mga dati na nagpartisipar kay ini ka nagtalikod na taon, maawot nindang pagkaigwanin mga bagong kaaraman na maguguno sa pagtiripon. Siring man bagong eksperyensya na pwedeng magamit sa indang pag-utob kan mga responsibilidad bilang miyembro ka Naga City Council for Youth Development. Kumpara ka nakalihis sa taon, mas dakol ngunyan ang partisipante sa youth forum na ini na reflection man ka naging triyumpo kan aktibidad na inisyal nang ipiglansar kan Metro Naga Development Council ka nagtalikod na taon 2023. Ngunyan na aldaw, piglalauman na magiging mayor na bisita sa okasyon, iyo si Secretary Francisco Laurel Jr., kan Department of Agriculture. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pa nga detalles kan mga barata sa lado lokal, negatibo sa hilang na pertusi sa whooping coat and tulong nga personang residentes kanda probinsya kan Albay. Ini ang pinagakumpirmal ka na Health Office Dr. Aldwin Asada kung sa ina sa iyang ipinagpaliwanag kan mga nakalis na aldaw na tulong persona ang pigtutubudan na infected. Ini ang pigkuanan ni na samples para ipairarum sa confirmatory test. Alagad nagluwas na negatibo ini sa nasambit ng virus. Dahilan kani, hinali ni Asada ang kahaditan kanda publiko sa nasambit ng barangay manungod sa siring kaning helang kausaman kanda pigalat ang resulta kan laboratory pig-isolate man ang nasambit na mga persona sa ibong kani. Nagpatadid pa man si Dr. Asada sa gabus na maging marigmat o maingat sa araw kaning mga helang. Inulita mas nakakaulakit ini sa paagi sana kanda droplets may mga marhaya na paagi iyo ang paglinig sa lawas sa paglinig sa kapalibutan asin paggamit nin mga face mask. Mientras tanto sa kabaing man na napahayag sinabi man giraray ka na Department of Health sa Kabikulan na digdiya puminako naman sa bilang na 21 ang kaso kan pertussis ang nairehistro sa parte kan Department of Health Bicol Center for Health Development. Iyan nagpuon ka na Enero 1 sa kudnang Pizza City kan bulan kan Abril. Ipinagapayag ka na Epidemiology and Surveillance Unit ka na Regional Office No. 5 kan DOH sa Bicol. Siyam na kaso digdi ang nagigikan mismo positibo sa parte kan probinsya kan Camarines Sur. Anom duman sa probinsya kan Albay, 5 sa Sorsogon, asin sa Rumand, sa parte mismo kan na probinsya kan Masbate kung sain ang pasyente sa Masbate na nagpositibo binawian nin buhay. Sa iba pang detalles kana sa tuya pang mga barata sa lado lokal, pagiging visionary asin na innovative, kaipuan kan sarong leader Mike Gravito sa detalye.
Ipinagpahayag ni Board Member Nino Tayko kan 2nd District kada probinsya ni Camarines Sur na sa pag-serbisyo publiko dapat ang sarong leader ang mapakinabangan pa, dapat sinda ang mas visionary asin mas innovative ang tanganing makapag-gibo nin mga programa asin mga proyekto na papakinabangan kan sa indang mga lambang local government unit. Dapat visionary ang sarong leader, innovative, dapat may mga pagbabago na nagtitikan ng risk para sa development. Dapat kaya ng parte kan naging mga pahayag ni Board Member Nino Tayko kanini ang makaulay kan BBS Patrol. Dugang pa kan opisyal minuli sa mga programa asin proyekto na pinagpuunan niya kan siya ang magtukaw bilang 3-term mayor kan Baduan kan Pasakaw. Ngunyan ang Baduan kan Pasakaw paghali sa pagiging 3rd class municipality, ngunyan sa ng 1st class municipality. Para sa serbisyo publiko, si Mike Gravito, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, peg siguro ni Tomas Magalyon, anda presidente kan Jeepney Drivers Operators Association sa Kabikulan na malangkaw ana singil sa pliti oras na baguna ana mga maluwas na unit kan na jeepney uli man kan na PUB Jeepney Modernization Program sa lado kan gobyerno. Posibleng magpako sa 20 pesos ang minimum fare sa mga jeepney sa Bicol. Uya ang parte kan mga pahayag ni Tomas Magalyon, ang presidente kan Jeepney Drivers Operators Association sa Bicol. Kasi ma'am, ganito yan may sarap pa akong papabot sa mga paradagog muna sa probinsya ng Camarines Sur. Aram ko, dinadagog ka mukhang ribu-ribong tao dyan sa Camarines Sur. Ang sakuyang pagiling dyan, unang-una, ang pamasahe, sisigurado ko, tataas kapag bago na ang luluwas na unit. Tangon yan, ang pamasahe sa jeepney, sa Metro Manila, 13. First 4 kilometers. Dili po sa Tuyang Rion, 12 pesos ang first 4 kilometers. Di labangang Metro Manila ng piso. Tangon yan, pwedeng umantong ang minimum na pamasahe sa Bicol 20. kapag mobilize na 15 pataas. 15. Baka 15 pataas mas sa kuyang pagsusurbe sa bagong unit. Kasi aircon yan, di ba? Aircon. Kaya sisigurado ko, pataas ang pamasahe sa bagong unit. Artiyan ka na mga pahayag ni Tomas Magalyon, ang presidente kan Jeepney Drivers Operators Association na sa Bicol sa exclusive interview kan programang Ciudadano ni SM o Manager Bibot Calleja. Sa pagtaas kan pliti, sigurado subuot na tatamaan digdi iyo ang riding public o pasahero. Piglalao man naninda ang reaksyon kan riding public. Pwede man subuot na magaluyaan sa indang kayod. Huli ta posibleng mauso ang ralakawan system. Huli man kan halangkaw na pamasay na pwedeng ipatong kan mga tsuper asin operator. Uya pa si Tomas Magalyon. Kaya tama po sabi ko, pag naglawas ang bago, atas talaga mamasahe. Sigurado. Kung yan, kung hilingon ta, siya tatamaan naman sa pagtaas. Di pasero, di ba? Lingon yan. Ang pasero mo talaga dapat din mag-react tungkol sa mamasahe. Tapos hindi pwede mangyari yan sa mga parang kilometro dyan, di na sakayin, lalakaw na yan. Di ba? Tapos bakit ang buhay ko yan? Kung mga dahi nga na buhay, di man kayang gibuo ng pamasaheng 20 pesos pataas na yan. Pagamat yan. Itataas talaga yan. Dahil una, aircon ng sakyan mo bago. Diba? Arti pa yan kana mga pahayag ni Tomas Magalyon, ang presidente kada Jeepney Drivers Operators Association sa Bicol sa exclusive interview ni Manager o SM Bibot Calleja. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, pigbabalansi asin tinatawanin konsiderasyon kan opisina kada Philippine o kada Public Safety Office sa PSO sa laog kan Syudad Canaga
an pakiulay kan mga negosyante asin man kan mga customer kan mga establishmento. Ini katakod man kan kampanya sa Welclamp asin man pag-issue nin mga citation ticket sa mga violators kan ordinansa sa trapiko sa laog kan syudad Canaga. Ini kun kaya man sana nin 10 sagkod ng 15 minutos ana pagbakal asin pagkarga basta madali. Ini tinatawaning konsiderasyon kan opisina kan PSO. Uyaan parte kan mga pahayag ni Rene Gumba kan PSO. Secretary Manager, in fact, pinagbabalansi taman so pakiulay kang mga kay manwatang negosyante, so mga kliyente maninda na nagtatransaksyon sa tungod ninda. So instruction sa tuya, kaya man sana ning 5 hanggang 15 minutos so transaksyon, mabakal, makarga, pahidali man tanganing day magkausa ning perwisyo man sa mga sa bulos ng trapiko ta. Partiyan kan mga pahayag ni Rene Gumba kan PSO sa exclusive interview kan programang Ciudadano ni Station Manager Bibot Calleja. Mientras tanto sa mga tinampo na sakop kan barangay, suportado naman kan PSO ang mga barangay official sa saindang mga kaagadan sa asistensya sa lugar kan mga barangay sa mga programa na sa indang pigtutulod sa indang kanya-kanyang area of responsibility dyan sa parte kan Pas Street sa barangay kan San Francisco kung sain grabe ang bulos kan na trapiko o problema sa bulos kan trapiko digdi nagtatabang na subuot ang grupo kan Public Safety Office Canaga kabali na ang barangay kan Piña Francia Igualdad na kung sain nag-request man ana mga barangay official uyaan parte kan mga pahayag pa ni Professor Rene Gumba kan PSO. Kaya po, actually Manager, kita nakasuporta sana igbi sa mga barangay na naghahagad ng asistensya sa operation man po ninda sa kanya-kanyang area of responsibility. In fact, ito pong sa may katedral, itong sa may Pas Street, kagadan man ito kung barangay San Francisco na inantabayan ta po, tinabangan ta. Siring man kang ibang mga barangay sa Peña Francia, sa Igualdad, naka-dispuesto kita mag-assister sa satuyang mga barangay officials. Ini pong ngunyan man na aldaw, actually, pero regular na iniyo, nagpunit. Partiyan kan na mga pahayag ni Professor Rene Gumba kan PSO Naga sa lugar kan Bicol Medical Center. Mismo, ana PNP, ang nagsurat naman sa opisina kan Public Safety Office Naga iyan tangani man na matabangan ang mga miyembros kan pulis na maariglar ang bulos kan trapiko dyan sa BMC Road. Uli kan grabe naman ang problema sa bulos kan traffic sa nasambit ng lugar. Mantang pig-aagian ini kan mga emergency vehicle, arog kan ambulansya, pati naman ada mga truck kan Bureau of Fire Protection piglinaw man ni Gumba na igwakan pinagaapod na ordinansa ang Syudad Canaga sa nasambit ng lugar kan pinagaapod na fire line asin na emergency line na kung sain sa may lugar o kung sain puon sa may lugar kan Panganiban BMC abot dyan sa Bureau of Fire Protection konsiderado ining deklarado na fire lane saro digdi na side ka na tinampo sa Bicol Medical Center ada pinagatutugutan na gibuon sa nga parkingan kan mga bihikulo urog na kan mga may mga darang bihikulo na may mga pasyente dyan sa Bicol Medical Center. Uya pa ang parte kan mga pahayag ni Professor Rene Gumba. Isang sarong aldaw dyan sa may BMC. Iya po. Nagsurat sa Satuya ang Police Station 2 na narisana ninda. So medyo bako ng maray na dalagan kang trapiko dyan sa lugar. Lalo pa na inaagihan iyan kang mga emergency vehicles. In fact, may ordinansa po dyan na fire lane as in emergency lane. Iyang kalabaan po pagang iyan. Kang paglaog mo haling panganiban pa BMC, diretso, duman sa may Bureau of Fire Protection. Technically, fire lane iyan. Ang ginibuta po dyan, so sarong side sana ang pinagbawal tabaga isa may side kang BMC. Alagad akol manggiraray pasaway na dahil nagkakasarabihan. So kaya nag-i-enforce po kita.
Artipayan kan mga pahayag ni Professor Rene Gumba kan na PSO sa exclusive interview kan programang Ciudadano ni SM Bibot Calye. Iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, nakatalaan na makipag-ulay ang liderato kan Philippine National Police o PNP kad San Fernando Camarines Sur sa mga opisyalis kan na LTO asinman kan local government unit. Iyan tanganing pag-urulayan ang problema kan mga trimobile na nagagamit o nagdadalagan sa National Highway kung ano ang dapat nagibuhon digdi. Mantang ang trimobile bawal na magdalagan sa National Highway urog na kung ini matud asin ma-pick up ni na pasayro. Iyan basado naman sa national lay na kung sain minsan ang mga trimobile iyo pa ang ginigikanan nin aksidente sa kalabaan kan tinampo partikular na sa banwaan kan San Fernando Camarines Sur. Uyaan na parte kan mga pahayag ni Police Captain Elias Santa Cruz kan San Fernando Camarines Sur. Tama po nga ni Kataryan Sir, tama itong sabi mo na bawat taga-Sinda sa National Highway. The race for humanitarian po talaga sa Bincam Ninda. Siguro po magkakaigo po kami ng continuous coordination with the LTO, same time to local government unit kung paano po ini mga barabalan siman para po di taman mo maraming pagganap buhay ng mga kapwatang kakayod man dyan sa Maharlika Highway na po yan. Pinapasikip ko na po Sinda katong sa IT po niya po inubusan na po kami ng ticket and then mag-issue na po yung ticket at the same time para man yan sa security ninda sa mga nadadamay pang ibang rugato sa Pangil. Artiyan kan mga pahayag ni Police Captain Elias Santa Cruz kan San Fernando Camarines Sur sa exclusive interview kan programang Radyo Banat ni Benji Rivera. Mientras tanto, sarong trimobile asin kotse ang buminangga sa Center Island kanda San Fernando Camarines Sur. Iyada kasudmang magumagaon ang rason uli man ka nakaturog ang driver uli kan grabing tungka mantang nagmamaniyo kan sa iyang daradarang bihikulo kaya nawaran kontrol asin dagos ng buminangga sa Island Center o sa Center Island and nasambit ng tsuper o bihikulo anda pasiringon kuta na sa banwaan kan Pilik Camarines Sur para ba na mag-deliver nin mga produkto kana masabat kaniya asin mangyari ang sinambit ng aksidente. Uya pa si Police Captain Elias Santa Cruz kan San Fernando Camarines Sur. Ang nangyari po dyan, nga tayo si driver. Sarungan ito sa mga abiso kung sa mga nag-travel na sa Imanwa, mga constituents na para yung lugar, na kung nakamapit mo yung kapagalan tungka, siguro mas maray na maglilid na muna. Hilid, may iwas na lugar, kanyalo, alternate silang pagturo, kaya ang Thailand, pwede na mabitin sa lisi. Sigurado, at least pag nakaregain siya ng puso, para ko sa ang pagmalino. I-priority pa po ang katuyang buhay kisa sa... Actually po si driver, pasiring po duman sa sa Pili, ma-deliver duman sa GR Corporation Paragang sa feed, approximately 30,000 kilogram. Actually, na-transfer lang po si mga pangarga. Artiyan ka na mga pahayag ni Police Captain Elias Santa Cruz, ang Chief of Police kan na banwaan kan San Fernando Camarines Sur sa sunod-sunod na kaso nin aksidente sa Center Island kan San Fernando Camarines Sur. Mga tugang iyan ang katiripunan kan mga barata alas 7 sa pangarangkan sa tuyang mga nakaibanan sa pagpaabot nin mga barata. Yaon dyan sa Engineering Department, si Sir Stephen Pabis. Ako po ang sa indong parabarata si Junel Cuba. Mabalus po kan sa ilog kong pagantabay. Salamat po. Mapasatuya pulugod ang biyaya. Asin ang bendisyon kan mala Diyos. Basta barata, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.